Nakaraan nating kwento tuluyan ng nagkita ang ating bida at si Xiao Xiao at naligtas naman ito ng maayos ng ating bida. At di naman pinatay ito ng ating bida dahil sinunod nito ang sinabi ni Xiao Xiao. Kahit naman di pinatay ng ating bida ito inutusan naman itong ibenta sa black market ang lahat ng items na nakuha nito sa loob ng dungeon. Tuluyan namang pinatulog muna ng ating bida si Xiao Xiao. Dahil may binabalak ito at tuluyan na din itong nag-transform ng kasuotan. At ang binabak ng ating bida ay gumawa ng sariling dungeon para mas marami pa itong makuhang experience points. Kaso sa paggawa nito ng dungeon may mapapansin naman tayong sasakyan sa likuran na di pa malinaw kung nakilala ba ang ating bida. Sa nakaraan din natin kwento ay pinagluto naman niya si Xiao Xiao kaso nagreklamo naman si Xiao Xiao at ano daw itong niluto ng ating bida, papatayin daw ba siya nito? Save by the bell, buti na lang nagpunta na ang inutusan nitong ibenta ang mga equipments na kuha nito sa dungeon. At nabenta naman ito at ang napuntang pera sa ating bida ay 2 million na daw at tuwang-tuwa si Xiao Xiao sa narinig nito. Ngunit di na nga ito nagtagal pa at gusto na nga ng ating bida na magpunta sa Hunter Association at magkakaroon pa daw ito ng dungeon raid kay banilinan na lang ito lalaking ito na bantayan si Xiao Xiao. At damako naman ang eksena sa bakit galit na galit ang bida natin dito sa loob ng lobby ng Hunters Associations. Dahil na multiples na nar-eject ito na walang may gustong tumaggap sa kanya bilang kaparty sa dungeon raid. Buti naman mga ilang sandali lang may tumawag sa kanyang para isali ito at kulang pa pala sila. Kaso plano pala ito ng mga patay gutom na ito na nasa The Blood Guild. At alam naman ng ating bida yon kung sino daw ang spy sa mga kasama niya ngayon. At tuluyan na nga din silang nakababa at nasa harapan na sila ng dungeon. At mukhang iba daw ang dungeon na pinuntahan nila kaya napatawa na lang ang ating bida dahil ang napuntahan nilang dungeon ay ang Lizardman Lake, pero kung matatandaan natin ang ginawang dungeon nito ay ang Demon King Castle. Tuluyan na ngang nakapasok sila sa dungeon ng Lizard Lake, syempre sinasabi ng leader nila dito na maging alerto sila kasi nga daw basta-basta daw baka may umatake sa kanila. At sinabi pa nga ng leader dito na wag daw dapat masira ang formation nila, ang healer at magician nasa loob lang daw ito at ang ibang kasama daw nito ay kahit anong mangyari protektahan nila ang dalawang babaeng na ito. Itong healer na babae ay bigla naman kinausap ang ating bida at pinakita na nga ang nakakatawang tagpo na protektahan nga daw ng ating bida ito at nubi nga lang daw siya, at nasabi naman ng ating bida sa kanyang isip na, wala naman. Daw itong pake sa mga ito, dagdag lang daw ito mamaya sa makukuha nitong points sa kanila. Makikita naman na natin na, may mga halimaw na sa paligid na nagmamasid sa kanila na ilang sandali ay lalapain na ang ating bida. Ganun na nga ang nangyari, may mga halimaw na sumugod sa kanila at alerto naman sila kaya napansin nila ito. At ang isang halimaw naman ay pasugod sa healer, nabatid natin na natatakot na ito. Kaya naman lumingon na ito at tinawag ang ating bida para protektahan daw ito. Kaso sa paglingon na nga nito, laking gulat niya at ang isa nilang kasama na ang ating bida ay tumakbo palayo sa kanila. Mukhang sinadya naman ng ating bida ito at wala nga daw talagang pake ito, may nakita daw siyang mas maraming halimaw dunong part kaya doon daw pupunta ito. Pero bago pa lang ito makalapit sa healer nila ay nasunog na nga ito. At ang nagligtas dito ay ang magician na sinasabi na protektahan daw ang healer, wag nilang hayaan na makalapit ang mga halimaw dito. Bigla naman nag-iba ang pagmumuka ng healer at mukhang may balak ito na hindi maganda. Ganon naman ang ginawa ng iba nilang kasama ay pinagpapatay ang mga lumalapit na mga halimaw sa kanila. Mapapnusan naman natin na pasugod na ang ating bida sa dalawang halimaw at nasabi pa nito kailangan daw nitong itago ang kanyang abilities, ang gagawin daw nito ngayon ang abilities daw ng isang warrior ang papakita nito. Ay nag-release na nga ito ng ability nito na War Cry para ang atensyon ng mga halimaw sa kanya lang at mabigyan siya ng 10% na lakas. Tuluyan naman ang effect ang ginawa ng ating bida at dinaman agad nakakagalaw ang mga halimaw. Kaso di naman natuloy ang pag-atake ng ating bida sa mga halimaw dahil napalingon nga ito dahil may fireballs ang papunta sa kinalalagyan nila. At tuluyan na ngang tumama sa ating bida ang fireballs na yun kaya naglikha ito ng malakas na pagsabog. Siyempre sa pagkakataon na ito nagawa naman ng ating bida na mas alag ito pero kita sa mukha nito na naiinis at ramdam naman talaga nito na may mali. At inis na nga ng sobra ang ating bida, mga patay gutom na naman daw.
Halata daw naman na sadya ang ginawa ng magician kasi nagsorcery pa ito kaso halata ang Senondie kasi nadulas lang daw ang kamay nito. Sumagot naman ang ating bida, nagpanggap na nga ito nang di naiinis at nasabi nito, okay lang sa susunod iingat ka na lang. At sinimulan na nga ng healer na magpagaling ng mga kasama nito. Tumigil naman ulit ang ating bida sa kanila at nag-observe na nga ito at nasabi na nga nito ulit sa kanyang isip na, alam ko naman na sakin talaga nakatuon ng fireballs na yun nagsimula na silang i-assassinate ako. At nasabi pa ng ating bida na, di lang yun yung samurai na yun sobrang mahihirapan ako doon at alam kong sobrang lakas niya. Kaya naman naisipan na ng ating bida na i-unlock mga iba pang skills nito in case na mapalaban na ito agad. May humawak naman sa balikat ng ating bida kaya napalingon na nga lang ito, at nagsalita yung individual na humawak sa palikat nito. Nasabi nito kahit na marami mga lizard men dito pero kayang-kaya naman natin sila, at ngayon magpatuloy na tayo mas. Bilasan pa natin sa pagkakataon na ito ika nito sa ating bida. Ganon naman ang ginawa ng ating bida patuloy na nga itong nakipaglaban at ang healer naman nag-a-assist din ito sa kanila. Pati sa ibang kasamahan nito madali lang nilang nagag-awang matalo ang mga halimaw. Patuloy nga silang naglakad at may naaninag sila sa hindi kalayuan. At ang nakita nila ay isang malaking barko na nasira na, at nasabi pa ng isang hunter na, mukhang ito na daw ang boss room. At kinonfirm naman ng ating bida ang sinabi ng kasamahan nito kaso sinabi lang nito sa kanyang isip na, boss room, mukhang wala silang alam sa mga ganitong pagkakataon. At nasabi na nga ng isang hunter mukhang kakaiba daw ang nararamdaman nito sa lugar na ito kaya pinag-ready naman sila na mas maging alerto. Mukhang may binabalak na silang hindi maganda at nagsinyasan na sila gamit ang mga mata nila. At alam naman na natin ano ang masamang balak na gagawin nila dahil napatingin na sila sa ating bida at biglang. Sabi na nga ng magician na umatake na daw sila. At ganun na nga ang nangyari nagcast pala ng binding spell ang magician sa mga paa ng ating bida para mapigilan natong makailag sa gagawin nila. Sinugod na nga ng malaking hunter na kalbo ang ating bida at winasiwas ang malaking palakol nito. 80 napigilan naman ito ng ating bida. At hindi naman nila sinayang ang pagkakataon pagkatapos ng salagin ng ating bida ang malaking palakol isang hunters naman nagdash ng napakabilis sa likuran naman ng ating bida. Gulat naman din ang ating bida, sa pangyayari at napatingin na nga din ito. Kaso nga sabilas ng pangyayari, kahit na napatingin ang ating bida di naman ito nagawang masalag ang ginawa ng hunter nato at halatadong nasaktan ang ating bida at napabulwak ito ng kunting dugo. Na perfect combo na nga ang ating bida at nagawa na nga nitong tumilapon sa sirang barko na sobrang lakas. Bigla naman nagsalita ang healer na nababaliw na daw ba sila mukhang walang alam ito sa mga nangyayari at hindi nila ito kasamahan. At nagsalita naman na ang isang hunter na tumahimik daw ito kung gusto pa doon itong mabuhay pa. Hindi na nga nakapagsalita sa takot ang healer sa nasabi nitong papatayin ito pag di pa tumigil sa pangingialam. At sabi naman ng ating bida habang nakahiga ito at nahihirapan sa natamong atake nito, ito na naman sila wala na naman daw bang bago. Nag-react na nga ang katubigan na mukhang may lalabas ditong isang malaking nilalang. Kaya lahat nga sila doon ay napatingin sa dakong yun. At nagpakita naman na ang malaking halimaw na ito at pinagmamasdan nila ito. Pinakilala na nga itong halimaw na ito ay deep sea catfish level 20 nga ito. At mukhang nakita ng halimaw ang ating bida na palutang-lutang sa malapit sa kanya. Nasabi naman ng ating bida habang nakangiti pa, na buti daw nagpakita na daw ito. Pinakita naman na nakangiti pa sila at nasabi din ng ating bida habang pinapakita mga patay gutom na hunters nato na alam na daw ng ating bida ang tunay nilang layunin. At gugulat na lang ang healer na kahit gusto nitong tumulong wala naman itong magagawa at ang samurai naman nakatitig lang din. Binuka naman na ng halimaw ang bunganga nito tila kakainin na nito ang ating bida at wala namang reaksyon ang ating bida sa pangyayaring ito. Tuluyan nang ang nakain ang ating bida ng halimaw. Nasabi naman ng hunters na patay gutom habang nakikita nila ang pangyayari, hayaan daw nilang makain ito at madigest ng dahan-dahan. Kaso nga lang pagkatapos makain ng halimaw ang ating bida may pagsabog na nangyari at pinakita naman ng ating bida na may hinawakan itong injury. At pinakita na nga ang mukha nito ng malapitan at sinabi ng ating bida na, ngayon daw siya naman. At pinakita na nga muna ang office ng Blood Guild at mukhang may mahalagang pinag-uusapan sila sa loob.
Nagsalita naman si Stoker at nasabi nito ang pinadala ninyo ba na killer ay maaasahan pa tanong nito habang tumitingin ito sa iniinom niya. Nagsalita naman na itong isang patay gutom na, wala nga daw itong dapat ipag-alala at wala lang daw sak niya yon. Mukha naman naramdaman din ni Stoker na hindi basta-basta ang ating bida dahil nasabi nito na, huwag kang magpakampanti yung hunter na yun na si Joe Ching hindi basta-basta yun may kakaiba sa kanyang aura. Matapang naman samgaot at mayabang itong patay gutom na ito na sabi nito na, yung basura na yun, isa lamang mababang warrior yun, dagdag pa nito na walang binatbat ang bata na yun sa killer na pinadala natin. At nagpunta na nga ang eksena sa ating bida na pinalilimutan na nga ito ng mga tatlong patay gutom na ito sa tok-tok ng patay na halimaw. At nakita naman ng healer ang ginawang pag-atake ng ating bida sa halimaw at nasabi nga nito na nagtataka na, di ba nga daw warrior ang ating bida bakit daw nakakagamit ito ng magic? Narinig naman ito ng tatlong patay gutom at naging seryoso ang mga mukha nito mukhang magsasigawa na naman sila ng combo. Nagsalita naman ang ating bida na, sa tinjin nyo sa ginawa ninyo madali lang ninyo akong mapapatay what a joke eka ng ating bida, habang nagre-release din ito ng kunting aura. At nagsalita naman ang ating bida na simulan nito nila. Dali-dali naman sumugod ang malaking hunter sa ating bida. Habang pasugad naman ang malaking hunter sa kanya sabi naman ng ating bida uunahin daw nito ang patay gutom na magician at nagpakawala din ito ng fireball. Na-shock naman itong magician sa bilis ng pangyayari sa ginawa ng ating bida na nagpakawala din ito ng magic. At tuluyang ngang salong-salo ng magician ang pinakawalang fireball ng ating bida at nasabi nito na, sobrang hino mo next naman. Tuluyan naman nagharap na ang malaking hunter at ating bida kita naman ang kalamangan sa pagdating ng pangangatawan ng dalawa. Kahit ganun madali lang winasak ng ating bida ang depensa nito sa kaliwang kamay at literal ngang wasak ito kasama ang halos kalahati ng katawan nito. Pagkatapos nga ng ginawa ng ating bida meron paring malaking palakol ang papunta sa kanya. At nasabi nga ng ating bida bakit daw hindi daw ba ito tinablan ng kasamang paralyzed attack daw. At pinakita naman ng harapan ng malaking halimaw kitang-kita ang laking damage na ginawa ng ating bida sa kanya. Sabi naman ng ating bida nakakabilib daw kahit nakatikim ito ng critical hit at sobrang damage pa daw ang natanggap nito na gagawa peren itong makalaban. Pero kahit ganun nga daw isa pa din daw itong basura at pinaghati-hati na nga ng ating bida ang hunter na ito. Pagkatapos naman mapira-piraso ng ating bida sarap daw sa pakiramdam ang mga ganito. At biglang nag-release ulit ito ng lightning sa kamiya nito at biglang naman inatake nito ang isang hunter na nagtatago lang pala sa tabi nito na akala nito ay hindi siya nararamdaman ng ating bida at sinabi pa nga ng ating bida na, walang kwenta ang ginagawa mo. Pagkatapos ng makuryent ng ating bida na ito gulat ating bida na magkoko-counter attack pa ito. At ganun na nga ang nangyari na grab nito ang ating bida na hindi na ito makakagalaw pa, do or die na nga ang nangyayari. Pinagmamasdan na nga ng ating bida ito at wala naman pinakitang emosyon ang patay gutom na ito at walang pake ito kahit buhay pa nito ang kapalit basta ma-fulfill lang ang mission nilang mapatay ang bida. Bigla naman ang magician lumabas na inakala nating nasawi na kanina pero nagbabalik ito at nagre-release ng umaapaw na aura, at umaapoy ang buong katawan nito. At wala na nga silang pake talaga. Kung mamatay sila ang mahalaga makompleto nila ang mission ganun sila ka-devoted sa kanilang trabaho. Wala na ngang nagawa ang ating bida at salong-salo na naman nito ang ataking sobrang lakas at di natin alam ano na naman ang mangyayari sa ating bida. Sa malakas na pagsabok meron namang isang imahe ang makikita na tila nakaligtas ito, di pa sigurado kung ito ba ang ating bida. At grabe ang nangyaring pagsabog at pinakita naman na ang individual na nakatayo dito na tila sunog din. May pinakitang putol na kamay mukhang napuruhan kung sino ito. At pinakita naman na kung sino ang nakaligtas na ito walang iba kundi ang ating bida. Kaso, gulat pa ito sa mga pangyayari na sabi nito mga baliw daw ito gusto talaga siyang masama sa pagsabog na daw na yun buti na lang may nagamit itong skills. Abangan na nga natin, may panibagong karakter na naman ang lumabas at gustong patayin ang ating bida. Mukhang madidihado pa ang ating bida, sa mangyayaring labanan na naman dahil marami na itong nagamit na lakas. At sa susunod nga nating kwento bakit biglang napaliwanag ang isang hunter na ano ang pagbabago ang nangyayari dito kapag nag-level up mga ito.
Aabangan pa nga natin at sino na naman itong panibagong mga nilalang na pinapaliwanag pa nga na itong mga 7 awakened na player ay mga heroes daw ito. Kung excited ka na ding malaman ang mga susunod na kabanata sa ating kwento, maaari ka namang mag-like at mag-comments at palambing na din ang subscribe at dapat naka-bell all para updated ka sa mga susunod pa nating uploads. Muli maraming salamat sa suportang tunay.